ng salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado na ika-17 linggo sa karaniwang panahon at Sabado, araw ng Mahal na Birhen. At muli natin balikan muna ang ating po mga narinig na mga salita at nawa ito po ay ating matandaan, maisapuso at maisabuhay. At sikapin natin na unti-unti ay meron tayong nagiging para bang pagbuhugutan o dahil nga ang salita ng Diyos ay tinuturing natin na kayamanan, pinahalagahan, iniingatan. Para na sa ganon, meron tayong magagamit sa mga panahong kailangan talaga natin ng salita ng Diyos. Nung Lunes, sa pagdiriwang po ng kapistahan ni Maria Magdalena, sa kanyang encounter o pakikipagtagpo kay Jesus na muling nabuhay, mahalaga din po na masagot din natin yung katanungan ni Jesus kay Maria at sinabing, "Bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo? Bakit ka umiiyak?" Minsan kasi iyak natin, no? Parang hindi natin alam kung para saan, ano ba. Kailangan mong masagot, no? Bakit ka umiiyak at sino ang hinahanap mo? Kadalasan kapag hindi ito nasasagot, sa panahon natin ngayon, nagagamit natin lagi si depression, si anxiety. Pero dito, umiiyak si Maria at hinahanap niya si Jesus. Iniiyakan niya dahil akala niya na wala na si Jesus sa buhay niya. Noong Martes naman, sinabi din ni Jesus, "Sino ba ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Kung titingnan natin, gaano nga ba kahalaga sa atin ang pamilya, gaano ba natin pinahalaga ng ugnayan natin at ano ang mag-uugnay-ugnay
at magpapatibay sa atin bilang pamilya, walang iba pa rin kundi si Jesus. Kaya nga sinabi rin niya noon, di ba? Kung sino ang nakikinig at nagsasagawa, yun ang aking ina at mga kapatid. Noong Miyerkules, pinagkadiinan ni Jesus sa pamamagitan ng talinghanga, ang may pandinig ay makinig. Ulitin ko po, no? Ang may pandinig ay makinig. Problema natin kasi, nakikinig tayo, pero hindi talaga tayo nakikinig. Pinakikinggan lang, pero hindi talaga natin nauunawaan o inuunawa. Minsan nga, sa pag ganito, no, nakatitig lang kayo, nakatingin lang kayo, pero nakikinig ba talaga? Ayan. Kaya sabi ni Jesus, ang may pandinig, makinig. Sayang naman, no? Huwag niyong hintayin mawala yung pandinig ninyo at maging PWD din tayo dahil hindi natin ginagamit ang ating mga pandinig. Nung Webes, ang sabi naman ni Jesus, at ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin tulad ng anak ng tao na parito hindi para paglingkuran kundi para maglingkod. So, naiintindihan talaga natin ito at pinakikinggan, no? Yung responsibilidad ng mga gustong maging leader, na gustong maging mga pinuno. No? Kaya nga nitong nakalipas na bagyo, no? Asan nga ba talaga ang mga leader na gustong maging leader? Nasaan nga ba sila kapag panahon ng bagyo? Kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin, at inilarawan ng naghasik, no, yung mga hasik, at nilarawan sa yung sa malaking lupa, ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito, sila yung namumunga, may tig 100, may tiga 60, at may tig 30. Maganda rin matingnan natin, masuri natin sa atin, tayo ba bilang mga bahagi ng simbahan, no, ng parokya ng Solidad, kayo po mga nauna pa dito, kamusta po ba? Namumunga ba tayo? Dumami ba tayo? Kung babalikan natin ngayon, noon pa, dumami ba tayo? Dumami ba yung mga nagdilingkod sa simbahan? O tayo-tayo lang na tumanda na tayo? Kasi kung magandang masuri kasi yun, no? Kung may bunga ba yung ating paglilingkod, yung ating pananatili sa simbahang ito bilang mga tinawag, magandang mapagnilayan din natin yan. At ngayon, ang sabi ni Jesus, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bikisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Ito yung pinapaunawa sa atin na pagdating ng wakas, pagdating ng tamang panahon. Yung tanong natin, bakit may masasama? Bakit mayroong evil sa mundong ito? Kung ito, pwede natin maunawaan na habang naghasik, no, ng mabuting binhi ang Diyos, yung kaaway naghasik din. Pero bakit hindi tinanggal yung masamang damo para sa kabutihan nung mabubuting binhi? Kasi kapag pinatay yung damo, madadamay yung mabubuti. May panahon ng pag-aani at pagdating niyan, paghihiwalayin ang damo at ang mga trigo. Kaya ako sa unang pagbasa, pinaalalahanan tayo sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na masuri din natin, no? Na tayo, mga nagsisimba tayo, kasi dito, no, sabi, kayong mga nasa templo, sigaw kayo ng sigaw ng mga Panginoon, Panginoon, no? Yung pagpupuri, no, pag-aalay, pero ayaw naman ninyong tigilan ng pang-aabuso, pang-aapi sa mga dayuhan,
mga ulila at mga balo, pumapatay. Ano ba nangyayari sa atin? No? So dito tayo masusuri, dito tayo kumbaga titingnan, no? Pagdating ng araw sa ating po naging pamumuhay. Tayo ba ay nasa masamang damo o tayo ay mga trigong mabibilang at titipunin doon sa kanyang kaharian? Kaya araw-araw tayo po ay inanyayahan, no? Katulad ng mahal na Birhen ng Soledad, tayo po ay magnilay at pagnilayan natin mabuti kung ano ang nagiging buhay natin, kung paano rin ba tayo nakaka-impluwensya sa mga tao, lalong-lalo na sa mga malalapit sa atin, sa pamilya, sa kaibigan, no, sa ating mga kapitbahay. Nawa, mayroon tayong maidulot sa kanila ng mga bagay na natututunan din natin kay Jesus. Amen?